ay kay Hyogon. Sa susunod na eksena, dinala tayo sa market. Nakita natin ang isang lalaki na nagpasalamat kay Yang Chun sa pagpunta sa kanyang stall sa mainit na araw. Hiniling niya na tingnan ang kanyang mga paninda. Sinabi niya na ang lahat ng balat at buto ng demonic beast ay galing mismo sa Alliance. Hiniling niya sa ating binata na pumili ng gusto niya. Tinanong ni Yang Chun ang lalaki kung mayroon siyang demonic stones. Nagulat ang lalaki nang marinig ito. Sinabi ng ating binata na gusto niya ng demonic stones na nakuha kahapon. Kinakabahan na kinamot ng lalaki ang kanyang ulo. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Umiikot ang eksena at nakita natin si Yang Chun at Muyon na umaalis sa isa pang tindahan. Sinabi ng ating binata sa kanyang bodyguard na wala ring demonic stones ang tindahang ito. Sinabi ni Muyon na malamang ay wala silang makikitang nagbebenta ng demonic stone sa paligid. Ang isang demonic stone ay ang pinakamahalagang bahagi ng isang demonic beast, ito ay nagsisilbing puso nito. Gayunpaman, sa sandaling bumagsak ito, wala na itong silbi. Ngunit sa tulong ng Demonwell Engravings Art, ang demonic stone ay kapaki-pakinabang kay Yang Chun. Salamat sa sinabi ni Nachol at ng Divine Physician, naintindihan ng ating binata na buhay pa siya dahil sa Demonwell Engravings Art at sa isang bagay na nasa loob niya. Gusto ni Yang Chun na subukang i-absorb ang isang demonic stone para malaman kung ano ang mangyayari. Naisip niya kung kailangan niyang manghuli ng mga demonic beasts para makuha ang gusto niya. Sinabi ni Muyon na magiging mahirap gawin ito. Ipinaliwanag niya na bumaba ng husto ang bilang ng mga demonic beasts sa paligid. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Naisip niya kung anong nangyayari. Sinabi niya kay Muyon na nakatulong sa kanya ang kanyang impormasyon. Ibinunyag ng bodyguard na nakolekta niya ang impormasyon mula sa mga martial artists ng sekta nang mag-isa siya. Alam ng ating binata na hindi maganda para sa kanya na ibunyag ang impormasyon tungkol sa kalusugan ng Sword Queen at ng Divine Physician kay Muyon, kaya hindi niya isinama ang bodyguard. Habang nag-iisip siya, nagsimulang kumalam ang kanyang tiyan. Sinabi ni Yang Chun kay Muyon na nagugutom siya at kailangan na nilang bumalik. Sumang-ayon si Muyon sa kanya. Naisip ni Yang Chun kung anong lulutuin ni Honghua ngayon. Nang pumunta si Yang Chun sa kainan, may sinerbisyo sa kanyang sunog na isda. Si CLA ang nagserbisyo sa kanya nito. Sinabi niya na siya ang gumawa nito at hiniling na kainin niya ito. Hindi alam ng ating binata kung isda pa ba iyon. Nakangiti, muling hiniling ni CLA na kainin niya. Tinanong ni Yang Chun kung talagang isda ba ang tinitingnan niya. Umiiyak, nagmakaawa si CLA na kainin niya. Matapos silang umalis sa kainan, sinabi ni Muyon na magluluto si Honghua ng bagong ulam. Hiniling niya na magpahinga muna siya. Hiniling ni Yang Chun sa lalaki na magpahinga muna, at sinabi na may kailangan siyang gawin at kailangan niya itong tapusin. Sinabi ni Muyon na maaari siyang sumama sa kanya kung kailangan niyang pumunta sa isang lugar. Tinanggihan ng ating binata ang kanyang alok. Sinabi niya na mas mabuti para sa kanya na mag-isa lang siya. Sa susunod na eksena, nakita natin ang isang taong nag-e-ensayo sa gubat. Lumalabas na si Bia ang nag-e-ensayo kay Ryonghua. Sinabi niya sa dalaga na masyadong magkalayo ang mga binti niya at hiniling na mag-relax siya. Tinanggap ni Ryonghua ang kanyang utos. Habang nag-e-ensayo, narinig nila ang isang tunog mula sa kakahuyan. Nang lumingon sila, nakita nila si Yang Chun. Nagulat din ang ating binata na makita sila. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung anong ginagawa niya. Tinanong ni Ryonghua kung hindi ba siya nakakakita. Sinabi niya na nag-e-ensayo siya mula kay Bia. Pinaalalahanan ng ating binata na nag-aaway sila kahapon. Itinutok ng dalaga ang kanyang espada sa kanya at sinabi na hindi siya galit kay Bia, at galit siya sa kanya. Hindi makapaniwala si Yang Chun na sinisisi siya. Sinabi ni Ryonghua na kasalanan niya talaga, ngunit naunang humingi ng paumanhin si Bia. Sinabi niya sa kanyang kapatid na nagmakaawa siya kay Bia na turuan siya. Tiningnan ni Yang Chun si Bia. Mabilis na tumingin ang dalaga sa malayo. Nagbuntong hininga ang ating binata at tumalikod. Sinabi niya kay Bia na malapit nang lumubog ang araw. Hiniling niya na bumaba sila kasama niya. Sinabi niya na, lumalamig na ang hapunan. Lumingon si Bia kay Ryonghua at sinabi na bababa din siya kasama nila. Kinabahan ang dalaga. Nagulat si Bia nang makita ito. Bago pa siya makapagsalita, tinawag siya ni Yang Chun. Tinanong niya kung anong hinihintay niya. Sinabi niya na baka mamatay si CLA kung hindi sila makarating agad.
Nagulat si Bia nang marinig ito. Sinabi niya kay Ryongwoo na aalis na siya. Matapos umalis ni Bia, binitawan ni Ryongwoo ang kanyang espada at tiningnan ang kanyang palad. Nakita niya na nagbabalat ang kanyang balat. Naalala ng dalaga ang kanyang nakaraan, ang oras na hinahabol niya ang kanyang kapatid. Sumigaw si Yang Chun sa kanya at hiniling na huwag niyang itaas ang kanyang ulo. Sinabi niya na nagagalit siya sa tuwing tinitingnan siya. Mahinang tinawag ng maliit na dalaga ang kanyang kapatid. Hiniling ng ating binata na huwag siyang tawaging kuya. Naglakad siya at sinabi sa kanyang kapatid na tumahimik na lang at mamuhay ng tahimik. Hiniling niya na huwag siyang magpakita sa iba. Agad pagkaalala niya, kinuha ni Ryongwoo ang kanyang espada at nagsimulang umugoy. Habang umaugoy, naalala niya ang kanyang ina. Naalala niya ang kanyang ina na nagsasabi na gusto niyang magpamulaklak ng isang bulaklak. Nagpatuloy si Ryongwoo sa pag-ugoy ng kanyang espada. Sa susunod na eksena, nakita natin ang dalaga sa palengke. Hawak niya ang isang meat skewer. Dahil sa paghahanda para sa Mount Hua Festival, nagkaroon ng maraming tao, kaya nakakuha si Ryongwoo ng meat skewer mula sa tindahan. Sobrang gutom siya dahil ilang araw na siyang nag-skip ng pagkain para mag-ensayo. Habang naglalakad siya, hiniling ng isang maliit na dalaga ang skewer. Humingi ng paumanhin si Ryongwoo sa dalaga. Sinabi niya na pagkain niya ito. Ito ang unang pagkain ni Ryongwoo sa loob ng ilang araw. Nagpasya siyang bumili para sa kanyang master kung masarap ito. Bago pa niya ito isubo, naalala niya ang kanyang master. Naalala niyang nagdala siya ng pagkain sa Sword Queen. Hiniling ng Sword Queen na ilagay niya ito sa tabi ng kanyang kama. Tinanong niya ang kanyang disipulo kung kumain na ba siya. Sinabi ni Ryongwoo sa kanyang master na maghihintay siya hanggang sa kumain siya. Sinabi ng Sword Queen sa dalaga na hindi dapat mag-skip ng pagkain ng isang martial artist. Hiniling niya na pumunta siya sa labas at kumain. Hindi makakagat ni Ryongwoo ang skewer. Masyado siyang nag-aalala sa kanyang master. Ibinigay niya ang skewer sa maliit na dalaga. Dumating ang ina ng dalaga pagkatapos niyang gawin ito. Sinabi niya sa maliit na dalaga na matagal na niya siyang hinahanap. Habang naglalakad si Ryongwoo, kumaway ang maliit na dalaga sa kanya at nagpasalamat. Nagsimulang tumakbo si Ryongwoo. Gusto niyang manatili kasama ang kanyang master. Tumakbo siya patungo sa sekta. Gusto niyang sabihin sa kanyang master ang maraming bagay. Habang papalapit ang dalaga sa hagdan patungo sa cabin, naisip niya ang mga bagay na gusto niyang sabihin sa Sword Queen. Gusto niyang sabihin sa kanya kung paano siya nakipag-duel kay Bia at kung paano siya nakakuha ng payo mula sa ibang tao sa unang pagkakataon. Gusto rin niyang sabihin ang isang bagay tungkol kay Yang Chun. Agad pagkaisip nito, may humila sa kanya pababa. Sinusubukan siya ng taong ito na iligtas mula sa isang atake. Pinutol ng sword slash ang mga puno sa paligid nila. Ang taong nagligtas kay Ryongwoo ay si Bia. Ang taong sumalakay sa kanila ay lumalabas na ang crazy leader ng isang misteryosong grupo. Sinabi ng lalaki na dalawang magandang dalaga ang biglang lumabas. Sinabi niya na maganda ito. Mabilis na tumayo si Ryongwoo at tinanong ang lalaki kung sino siya. Tinanong ng lalaki kung makikilala ba siya kung sasabihin niya ang pangalan niya. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Ya. Hyoljok. Tinukoy niya ang espada ng dalaga bilang isang stick, at pinayuhan siya na panatilihin ito sa lupa. Sinabi niya kay Ryongwoo na gusto niyang manatiling maganda ang isang magandang dalaga. Sinabi niya na ayaw niyang sirain ang mukha niya. Kinuha ni Bia ang kanyang espada at lumipat sa harap ng dalaga. Hiniling niya na ipaalam niya sa iba pa ng sekta. Pinayuhan niya na mag-ingat. Sinabi niya kay Ryongwoo na hindi siya makakatulong sa sitwasyong ito. Sa creepy na ngiti sa mukha ni Hyoljok, tinanong niya si Ryongwoo kung talagang gagawin niya ito. Sinabi niya na masyado siyang busy para maging malumanay sa kanilang dalawa. Tinawag niya ang dalaga na cutie, at hiniling na mag-isip siya ng matalino. Hiniling ni Bia sa dalaga na isipin ang kanyang mga priorities kung mayroon siyang dapat protektahan. Sinabi ni Ryongwoo kay Bia na hindi niya kayang harapin ang lalaking ito ng mag-isa. Inilabas ni Bia ang kanyang enerhiya at hiniling sa dalaga na tumakbo. Sa susunod na eksena, nakita natin si Sila na kausap si Yang Chun. Tinanong niya kung gising na ba siya. Sinabi ng ating binata na mas maaga pa siyang nagising at gusto niyang maglakad. Tinanong ni Sila kung saan siya pupunta. Sinabi ni Yang Chun na may kailangan siyang gawin.
Tinanong ni Ciel kung maaari ba siyang sumunod. Sinabi ng ating binata na mag-isa lang siya. Gusto niyang pumunta sa quarters ng Divine Physician. Sinabi ng ating dalaga na hiniling ng lolo niya na manatili siya sa tabi niya. Sinabi ni Yang Chun na magdadala siya ng chicken skewer. Naging excited si Ciel nang marinig ito. Hiniling niya sa ating binata na tumigil na sa paghihintay. Tumayo si Yang Chun at pinayuhan siyang huwag magdulot ng gulo. Hiniling ni Ciel na huwag siyang mag-alala at mag-ingat. Habang naglalakad siya patungo sa cabin ng Sword Queen, sinabi ni Yang Chun kay Chol na napagod siya sa pag-eensayo araw at gabi. Sinabi ng lalaki na hindi pa siya nakakita ng isang bata na ganoon ka-whiny sa buong buhay niya. Sinabi niya sa ating binata na mukha siyang damned mantis. Hindi niya naintindihan kung bakit ganoon ka-interesado sa kanya ang mga dalaga. Hindi alam ni Yang Chun kung bakit siya iniinsulto ni Chol. Sinabi niya na hindi siya mukhang mantis. Tiniyak ng matandang lalaki na ang kanyang slanted eyes ay nagpapamukha sa kanya na isang mantis. Pinaalalahanan ni Yang Chun ang matandang lalaki na patay na siya. Sinabi niya na wala siya sa posisyon na pag-usapan ang hitsura. Naisip ng ating binata kung sa tingin ba ni Chol ay sobrang gwapo niya. Nagalit si Chol. Sinabi niya na hindi siya pupunta sa ganoon kalayo. Tinanong niya si Yang Chun kung sa tingin niya ay nakaukit ang kanyang pangalan sa sekta dahil lang sa kanyang mga nagawa. Tinanong ng ating binata kung sinusubukan ba niyang sabihin na kahit ang isang pangit na lalaki ay maaaring gumawa ng mga magagandang bagay. Naiinis si Chol nang marinig ito. Habang nag-aaway sila, tinawag ni Ryonghwa ang ating binata. Tinawag niya itong, kuya. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Alam niya na hindi siya tinatawag ng kanyang kapatid na, kuya. Tinanong niya kung anong problema. Habang nahihirapan siyang huminga, binanggit ni Ryonghwa ang pangalan ni Bia. Tinanong ng ating binata kung ang beach ba ang tinutukoy niya. Tinanong niya kung may nangyari. Ibinunyag ni Ryonghwa na nasa panganib si Bia. Nagalit si Yang Chun nang marinig ito. Umiikot ang eksena at nakita natin si Bia na umiiwas sa atake ni Hyoljok sa pamamagitan ng pagtalon. Lumapag siya sa likod ng lalaki. Ninas si Hyoljok nang makita ito. Pumunta siya para hanapin ang Divine Physician. Hindi niya alam kung bakit nag-aaksaya siya ng oras sa isang Bia. Lumingon siya at nagsimulang umatake ng mas agresibo. Sinabi niya sa dalaga na ayaw niyang masugitan ang maganda niyang mukha. Nahirapan si Bia na harangan ang kanyang mga atake. Gumawa ang lalaki ng malaking pag-ugoy ngunit nagawa ng dalaga na umiwas. Hindi tumigil si Hyoljok. Nagpatuloy siya sa pag-atake ng mas malakas. Hindi bumagal si Bia. Nagpatuloy siya sa pagharang sa kanyang mga atake. Sinubukan ng lalaki na i-press siya gamit ang kanyang espada ngunit nagawa ni Bia na umiwas sa pamamagitan ng pagtalon. Sa creepy na mukha, naisip ni Hyoljok kung anong pakiramdam ang makipag-breed kay Bia. Naging excited siya sa pag-iisip lang nito. Habang nasa ere siya, tinipon ni Bia ang kanyang enerhiya. Naglabas siya ng kidlat habang dahan-daang bumababa sa lupa. Ang kanyang espada ay nababalutan ng kidlat. Mabilis na nakilala ng insane na lalaki ang teknik na ito. Alam niya na ito ang ruler's sword form na ginagamit ng Namgang clan. Sinabi niya na ito ang unang beses na makita niya ito mula ng huling battlefield. Sinabi niya kay Bia na mahina pa rin ito. Nagawa niyang umiwas sa atake sa pamamagitan ng pag-urong ng kaunti. Agad niyang naintindihan na ang atake ay isang feint. Itinaas ni Bia ang kanyang ulo at inugoy ang kanyang espada sa kanya. Sa sandaling nagdikit ang kanilang mga espada, isang malaking kidlat ang inilabas. Ang atake ay nagtulak pabalik kay Hyoljok. Sa kasamaang palad, nagawa niyang harangan ito. Tinukoy niya siya bilang cutie at tinanong kung anong relasyon niya sa Namgang clan. Hindi inaasahan ng lalaki na ang Gu clan at ang Namgang clan ay nasa sekta ng Mount Hua. Naisip niya kung anong okasyon ito. Nahirapan si Bia na huminga. Ang atake ay kumain ng malaking bahagi ng kanyang enerhiya. Sa creepy na mukha, sinabi ni Hyoljok sa dalaga na nagbigay siya ng isang masayang palabas. Itinaas niya ang kanyang espada at sinabi na matatalo siya dahil hindi pa siya nakakapatay ng sinuman. Habang dahan-daang nawawala ng malay si Bia, sinabi niya na naubos niya ang karamihan sa kanyang enerhiya. Naisip niya kung lahat ba ng batang martial artists ay ganoon ka-talented. Hiniling niya na manatili siyang tahimik. Sinabi niya na na-restrain na niya siya sa pamamagitan ng pagtama sa kanyang mga nerves.
Sinabi niya na may kailangan siyang gawin. Sinabi niya na babalutin niya siya ng maraming pagmamahal sa loob ng ilang dekada kapag nakabalik na sila. Matapos sabihin ito, tumayo ang lalaki. Sinabi niya na nararamdaman niya ang dawist energy. Habang dahan daw ang nagsasara ang kanyang mga mata, naintindihan ni Bea na ituturing siyang laruan kung kukunin siya ng lalaking ito. Natagpuan ni Hyeoljok ang barrier. Hindi siya makapaniwala na totoo ito. Hindi siya makapaniwala na hindi pinayagan ng sect leader ang sinuman na bantayan ang lugar. Nagpasya siyang sirain ito para malaman kung anong nasa loob. Hindi makapaniwala si Bea na hindi na niya makikita si Yang Chun. Naniwala siya na may iwan siya sa isang mundo kung saan nararamdaman lang niya ang isang masamang amoy. Ayaw niya ito. Gusto niyang igalaw ang kanyang katawan. Habang malapit na siyang mawalan ng malay, may isang tao na nagsabi sa kanya na huwag pilitin ang mga bagay. Nang buksan ni Bea ang kanyang mga mata, nakita niya ang kanyang Prince Charming. Alam ni Yang Chun na hindi tatakbo ang dalaga kahit nahilingin niya. Hiniling niya na magtago na lang siya sa malapit. Nar-relax ang ating binata nang makita na buhay siya. Nagulat si Bea nang makita ang mukha ni Yang Chun. Mabilis na tumakbo ang ating binata pagkatapos ni Hyeoljok. Sa kanyang nakaraang buhay, namatay si Bea sa pagsisikap na iligtas siya. Naniwala ang ating binata na dapat ay mas inalagaan niya ang kanyang sarili kaysa sa anupamang bagay. Naisip niya kung bakit niya sinakripisyo ang kanyang sarili para iligtas siya. Isang pag-iisip ang dumaan sa isip ni Yang Chun. Naniwala siya na sa isang buhay na puno ng mga regrets na tulad ng kanyang ginagalawan, walang maghihintay sa kanya sa kabilang panig. Naghihintay si Yang Chun ng retribution para sa kanyang hindi mapapatawad na buhay ng kasalanan. Kung ito man ay kapalaran o isang stroke of luck, nagkaroon ang ating binata ng pangalawang pagkakataon sa buhay. Dahil dito, lumitaw ang pag-asa sa harap niya. Ito ay isang bagay na hindi siya naniwala na karapat-dapat siya. Binigyan siya ng pag-asa na baka magawa niyang ayusin ang lahat. Nang makita niya si Bea sa lupa, naisip ni Yang Chun kung binigyan ba siya talaga ng pag-asa. Naintindihan niya na ang buhay na ito ay baka hindi isang opportunity. Maaaring ito ay isang parusa kung saan pinipilit siyang ulitin ang parehong impyerno ng paulit-ulit. Naalala ni Yang Chun ang Heavenly Demon. Naisip niya kung ang kanyang buhay ay patungo sa isang nakatakdang pagkabigo. Habang tumatakbo siya patungo sa insane na lalaki, nagngit-ngit ang ngipin ng ating binata sa galit at inilabas ang kanyang enerhiya. Ayaw niyang tanggapin ang ganitong uri ng kapalaran. Sinabi niya na hindi niya ito papayagan na mangyari. Umiikot ang eksena at nakita natin si Hyeoljok na hinahampas ang kanyang espada sa barrier. Sa wakas ay nababasag na ito matapos niyang hampasin ito ng ilang beses. Naisip niya kung bakit hindi ito nabasag noon pa. Habang nag-iisip siya, lumingon siya. Nakakita siya ng isang nakakagulat na bagay. Nakita niya si Yang Chun na paparating sa kanya. Nababalutan ng apoy ang ating binata. Nagbigay siya ng isang mabigat na suntok sa tiyan ng lalaki. Naglabas siya ng isang malaking apoy. Ang atake ay nagdulot ng malaking pagsabog. Nagngit-ngit ang ngipin ni Hyeoljok para labanan ang atake. Naitulak siya pabalik. Agad niyang nalaman na galing si Yang Chun sa Gu Clan. Sinabi niya sa ating binata na pinlano niyang bisitahin siya. Tinawag niya siyang Young Master, at sinabi na hindi niya inaasahan na darating siya. Idinyure niya ang ilang dugo matapos sabihin ito. Tiningnan ni Hyeoljok ang mga mata ni Yang Chun. Nasabi niya na sinusubukan talaga siyang patayin ng ating binata. Sigurado siya na anak ni Flame Demon si Yang Chun. Naniwala siya na baguhan pa rin ang ating binata sa ngayon. Sumugod ang ating binata at inatake siya ng mabibigat na suntok. Kinailangan ni Hyeoljok na harapin ang mga atake. Kinuha niya ang kanyang espada at inugoy ito kay Yang Chun. Umiwas ang ating binata sa espada sa pamamagitan ng pagtalon. Nagulat si Hyeoljok nang makita ito. Sinabi niya kay Yang Chun na hindi siya kapanipaniwala. Nagpatuloy siya sa pag-atake sa ating binata habang nasa ere siya ngunit nagawa niyang umiwas sa mga atake. Sinabi ni Hyeoljok na nagkakaroon siya ng kasiyahan sa pakikipaglaro sa kanya. Agad pagkasabi nito, binigyan niya ang ating binata ng isang sipa na nagtulak sa kanya pabalik. Tinanong niya si Yang Chun kung natatakot ba siya. Sinabi niya na mahaba pa ang lalakarin niya bago niya maabyutan ang kanyang ama. Muling sumugod ang ating binata. Ginawa niyang mas mabilis ang kanyang mga atake at binigyan siya ng isang sipa.
Nagawa ni Hyoljok na harangan ang sipa gamit ang kanyang espada ngunit naitulak siya pabalik ng kaunti. Masaya ang lalaki sa nangyayari. Sinabi niya na ito ay isang tunay na laban. Sumugod siya kay Yang Chun at inugoy ang kanyang espada sa kanya. Nagawa ng ating binata na umiwas sa kanyang atake sa pamamagitan ng pagtalon. Tinawag ni Chol ang ating binata. Hiniling niya na kumalma. Hiniling niya na huwag mawala sa kontrol. Sinabi niya na ang ganoong kabangas na bloodlust ay lumilikha lang ng mas maraming opponents. Tumalon si Yang Chun at sumugod kay Hyoljok. Gusto niya siyang suntukin. Habang nasa ere, may bomb-ali sa kanyang katawan. Idinyura ng ating binata ang ilang dugo. Agad, niyang naintindihan na ito ang kanyang energy core. Nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan. Dahan-dahan siyang bumaba ng walang depensa. Mahigpit na hinawakan ni Hyoljok ang kanyang espada. Handa siyang tapusin ang ating binata. Bago pa makarating si Yang Chun sa lalaki, may nagsabi sa kanya na, "Devar." Agad pagkarinig nito, binuksan ng ating binata ang kanyang mga mata. Mahina niyang hinawakan ang ibabaw ng espada ng lalaki at ginamit ito para itulak ang kanyang sarili. Tinipon niya ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay at sumugod kay Hyoljok. Nagulat ang lalaki nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na baguhan si Yang Chun. Mabilis niyang ginamit ang kanyang espada para atakihin siya habang nasa ere pa siya. Hindi niya nagawang tamaan ang ating binata. Nang tumingin siya sa baba, nakita niya si Yang Chun sa ilalim niya. Naintindihan ng lalaki na walang sinuman sa Dark Knight Palace ang makakatapat sa ating binata. Tinipon ni Yang Chun ang kanyang enerhiya sa kanyang kamay at binigyan ang lalaki ng isang crushing blow sa kanyang tiyan. Naglabas siya ng isang malaking apoy. Ang atake ay napakalakas. Nagdura si Hyoljok ng malaking dami ng dugo. Nagnitnit ang ngipin ni Yang Chun habang pinapanood siyang damyugo. Umiikot ang eksena at nakita natin si Bia na dumating sa battlefield. Nakita niya ang lahat na nababalutan ng apoy, ang mga puno at lahat ng nasa paligid ay nasusunog. Nakita ng dalaga si Yang Chun na binubugbog ang walang malay na si Hyoljok. Ang kamay ng ating binata ay pasa at nababalutan ng dugo. Nagpatuloy siya sa pagbugbog sa patay na katawan ng lalaki. Tinawag siya ni Bia. Nagmakaawa siya na tumigil. Sinabi niya na sapat na ang ginawa niya. Agad pagkasabi nito, nagsimula siyang maamoy ang nakakadiring amoy na karaniwan niyang nararamdaman mula sa mga tao. Si Yang Chun ang naglalabas ng amoy na ito. Hindi pa nakakaamoy si Bia ng isang bagay na ganoon kasama. Nasa ibang level na ito. Sigurado ang dalaga na patay na ang kalaban. Naisip niya kung bakit siya nakaaamoy ng isang bagay na ganoon kakakilakilabot. Nang itinaas ng ating binata ang kanyang ulo at lumingon sa kanya, naintindihan ni Bia na galing ito sa kanya. Hindi niya inaasahan ito. Hindi niya inaasahan na magsisimula na rin si Yang Chun na maglabas ng amoy na ito tulad ng ibang tao. Masyadong mabigat ang amoy para sa kanya. Nahihirapan siyang huminga. Nagmakaawa siya kay Yang Chun na tumigil ngunit hindi siya nakinig. Wala sa sarili ang ating binata. Nilagpasan ni Bia ang amoy at nagmadali siyang hawakan ang ating binata. Nagmakaawa siya na tumigil. Sinabi niya na maaari na siyang tumigil dahil patay na ang kalaban. Sinabi niya na hindi niya kaya mawala siya. Tiningnan ni Yang Chun ang lalaki. Kinumpirma niya na patay ito. Ang misteryosong enerhiya na kumontrol sa kanyang katawan ay bumitaw sa kanya. Ang mga mata ng ating binata ay bumalik sa normal at bumagsak siya sa lupa. Bumagsak siya sa kondongan ni Bia. Umiikot ang eksena at dinala tayo sa hideout ni Hyoljok. Nakita natin ang kanyang mga tauhan na naghihintay para sa kanya. May isang tao na nagtanong kung wala pa ba silang narinig mula sa kanilang regional supervisor. May isa pang nagmungkahi na tingnan siya. Sinabi niya na masyadong matagal si Hyoljok. Sinabi ni Bechong sa lalaki na naiintindihan niya. Sinabi niya na kailangan pa rin nilang gumalaw ayon sa plano. Sinabi niya na maghihintay pa sila ng kaunti para sundin ang utos ng supervisor. Sinabi niya sa grupo na sasamahan nila si Hyoljok sa madaling araw para salakayin ang sekta ng Mount Hua bilang isang grupo. Agad pagkasabi nito, napansin niya ang isang kakaibang bagay. Nakita niya ang isang matandang lalaki na naglalakad patungo sa kanila. Itinutok niya ang kanyang espada sa matandang lalaki at tinanong kung paano siya nakapasok doon. Sa seryosong mukha, tinanong ni Hyogan ang mga lalaki kung sila ba ang responsable sa pag-target sa mga anak ng Mount Hua.
Na si Bechong nang marinig ang tanong na ito. Sinabi niya na hindi niya gusto ang sinasabi ng matandang geezer. Hiniling niya sa Sword Supreme na sumagot kung ayaw niyang mawala ang kanyang ulo. Hiniling niya kay Hyogon na sabihin kung sino siya at kung saan siya galing. Agad pagkasabi nito, pinunit si Bechong. Hindi niya alam kung paano ito nangyari at kung kailan ito nangyari. Sinabi ni Hyogon na mayroon siyang lakas ng loob para sa isang second-rate martial artist. Nagulat ang kanyang mga tauhan sa nangyari sa kanya. Hindi nila alam kung paano namatay si Bechong. Hindi nila alam kung anong ginamit ni Hyogon para patayin siya. Kinuha ni Hyogon ang espada ni Bechong gamit ang dulo ng kanyang daliri. Hinawakan niya ang talim mismo. Natakot ang mga lalaki. Sinabi ng Sword Supreme na ang isang espada ay pinakamaganda kapag nasa sheath nito. Sinabi niya na ang masasamang damdamin ay dapat manatiling damdamin at hindi dapat dalhin sa aksyon. Umiikot ang eksena at dinala tayo pabalik sa ilang oras na mas maaga. Ipinagbigay alam ng sect leader kay Hyogon na natagpuan na nila ang mga taong responsable sa pagkawalan ng mga disipulo ng Mount Hua. Sinabi niya na ang leader nila ay si Yahayoljok at siya ay isang ambisyosong tao mula sa Dark Knight Palace. Sinabi ng sect leader kay Hyogon na hindi siya maaaring umalis sa ngayon. Nagmakaawa siya sa Sword Supreme na alisin sila para sa kapakanan ng kanyang mga disipulo. Umiikot ang eksena at dinala tayo pabalik sa kasalukuyan. Hiniling ng Sword Supreme sa sinumang nakakaramdam ng kasalanan na ibaba ang kanilang mga sandata habang mayroon pa silang pagkakataon. Sinabi ng mga bloody idiots na kailangan nilang patayin si Hyogon. Sinabi nila na hindi nila siya maaaring payagan na umalis. Sumugod silang lahat ng sabay-sabay. Binaril ng Sword Supreme ang espadang hawak niya sa kanila. Dumaan ang espada sa mga lalaki at tumama sa isang pader. Sinabi ni Hyogon na inaasahan niya ito mula sa unorthodox filth. Agad pagkasabi nito, pinunit ang mga lalaki. Wala silang laban. Maraming miyembro ng Dark Knight Palace ang sumugod sa Sword Supreme mula sa likod. Sinabi ni Hyogon na kabobohan ito. Sa susunod na eksena, nakita natin si Yang Chun na nagising sa isang silid. Maraming karayom sa kanyang katawan. Huminga ng malalim ang ating binata. Nagsimula siyang huminga ng mabilis. May isang tao na humiling sa kanya na kumalma. Hindi nakinig si Yang Chun. Humihinga pa rin siya ng mabilis. Inalis ng taong ito ang dalawang magkaibang karayom mula sa kanyang katawan at pinakalma siya. Ang taong ito ay lumalabas na ang Divine Physician. Sinabi ng matandang lalaki na ito ang unang beses na nagising siya pagkatapos ng 2 araw. Hiniling niya sa ating binata na huwag kumilos. Sinabi niya na ang isang maling karayom ay maaaring magdulot ng chi deviation. Nagulat si Yang Chun nang marinig na 2 araw siyang tulog. Sinabi niya sa Divine Physician na nakakakita siya ng usok na lumalabas sa kanyang bibig. Tinanong niya kung naabot na ba niya ang level of ascension. Tinawag siya ng Divine Physician na tanga, at sinabi na sinunog niya at inabsorb ang isang insenso. Sinabi niya kay Yang Chun na dapat ay nakabawi na siya dahil kaya na niyang magbiro. Agad pagkasabi nito, inalis niya ang lahat ng kanyang mga karayom mula sa katawan ng ating binata. Pinaalalahanan niya si Yang Chun na tinawag niya siyang living corpse minsan. Pinaalalahanan niya na sinabi niya na maaari siyang mamatay dahil sa kung paano magkasalungat ang kanyang mga enerhiya sa kanyang katawan. Ibinunyag niya kay Yang Chun na ang kanyang mga enerhiya ay kumalma na ngayon kahit na gumamit siya ng malaking halaga ng inner energy. Nagulat ang ating binata nang marinig ito. Tinanong niya si Elder Te kung anong nangyari sa kanyang kapatid at KBA. Hiniling ng matandang lalaki na huwag siyang mag-alala. Sinabi niya na nakita niya sila mula sa malayo. Tiniyak niya na ayos lang sila. Narelak si Yang Chun nang marinig ito. Sa susunod na eksena, nakita natin si CLA, Bia at Ryongwon na natutulog sa tabi ng isa't isa. Lahat sila ay nakapahinga sa isa't isa. Natutulog din si Muyon sa silid. Lahat sila ay nasa cabin kasama si Yang Chun. Habang natutulog, tinanong ni CLA ang ating binata kung ang mga sweet treats ba ay makakagamot sa kanya. Habang natutulog sila, iniisip ng ating binata ang nangyari. Naintindihan niya na ito ang unang buhay na kanyang kinuha sa kanyang bagong buhay. Naalala niyang narinig niya ang salitang "Dev-R" sa kanyang ulo. Naisip niya kung ano ito. Alam niya na marami pa siyang dapat tuklasin sa buhay na ito. Nagsimula siyang mag-meditate.
Gusto niyang makita kung gaano nakalma ang kanyang internal energy. Napansin niya na nakablock pa rin ang daloy ng kanyang dugo. Gayunpaman, dahil lumalaki pa rin siya, naniwala siya na gagaling ito agad. Nang makita ni Yang Chun ang kanyang enerhiya, mabilis niyang binuksan ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya. Nakilala niya ang enerhiya na ito. Hindi niya alam kung paano ito nakapasok sa kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Yang Chun na may demonic energy sa kanyang katawan. Hindi niya ito matanggap. Umiikot ang eksena at dinala tayo sa ibang lugar. Nakita natin ang isang lalaki na may hawak na tasa na may tsaa. Tinanong niya kung sino ang supervisor ng inalis na branch sa Shaanxi. May nagsabi sa lalaki na si Hyoljok. Umupo ang lalaki sa isang trono na may dragon statue sa likod. Maraming lalaki ang nakatayo sa harap ng lalaki. Lahat sila ay may suot na black robes. Alam ng leader na hindi pa naabot ni Hyoljok ang evolutionary realm ngunit siya ay isang well-seasoned martial artist sa Supreme Peak. Alam niya na ang isang tulad ni Hyoljok ay hindi matatalo ng ganoon kadali. Tinanong niya kung sino ang pumatay sa kanya. Ipinagbigay alam sa kanya na tinatago ng Mount Hua ang taong ito. Sinabi niya na ang mga chismis ay nagsasabi na ito ay isang rookie. Hiniling ng lalaki sa kanyang nasasakupan na tingnan ito agad. Hiniling niya na ipadala si Rakasha sa Divine Physician agad. Tinanggap ng nasasakupan ang kanyang mga utos. Nang buksan ng leader ang kanyang mga mata, nakita natin na mayroon siyang parehong kulay ng mata tulad ni Yang Chun nang mawala siya sa isip. Hindi gusto ng leader ang katotohanan na mayroong disturbance sa kanyang mga plano. Malapit na siyang tapusin ang kanyang mga plano. Malapit na siyang gumawa ng kanyang sariling heaven. Agad pagkaisip nito, pinakita tayo ng ilang mga simbolo. Nakita natin ang isang hubad na dalaga na nakaupo sa isang madilim na lugar. Ang dalaga ay mayroon ding parehong kulay ng mata tulad ni Yang Chun at ng lalaki. Mukhang pagod ang dalaga. Sa susunod na eksena, nakita natin si Sila na naglalakad patungo sa kanyang lolo habang nagwawalis siya. Tinanong ni Hyogon kung nasaan si Yang Chun. Ipinagbigay alam ng ating dalaga na kasama niya si Bia at na mas magaling na ang ating binata. Sinabi ni Hyogon na ang pagiging bata ay nagdudulot ng mabilis na paggaling. Sinabi ni Sila sa kanyang lolo na gusto niyang magtanong ng isang bagay. Hiniling ni Hyogon na sabihin kung anong gusto niya. Kinuha ni Sila ang isang espada. Sinabi niya sa Sword Supreme na gusto niyang matuto ng martial arts. Sa susunod na eksena, nakita natin ang binti ng isang babae sa tubig sa gabi. Umiinom siya sa tabi ng isang spring. Tiningnan ng babae ang mga magagandang bahay at bundok na nakapalibot sa kanya. Ang mas matandang Yang Chun ay nakaupo sa tabi ng isang mesa sa loob ng silid. Sinabi ng Heavenly Demon na ang wine ay masarap ngayon. Sinabi niya na marahil ay dahil sa moonlight. Tinukoy niya si Yang Chun bilang unit commander, at sinabi na magiging maganda kung sasama siya sa kanya. Lumingon ang ating binata sa kanya nang marinig ito. Wala siyang sinabi. Tinitigan lang niya siya. Lumingon siya sa inumin sa mesa. Tinitigan siya ng Heavenly Demon. Sinipa niya ang kanyang binti sa tubig at ginawang tumalsik ang ilan sa mukha ni Yang Chun. Sinabi niya na kakaiba ang mukha niya. Nilinis ni Yang Chun ang tubig sa kanyang mukha gamit ang kanyang kamay at humingi ng paumanhin para sa pagiging sanhi ng kanyang hindi komportableng pakiramdam. Hiniling ng Heavenly Demon sa ating binata na huwag siyang humingi ng paumanhin. Sinabi niya na hindi naman talaga siya nababahala. Kinuha niya ang bote ng wine sa tabi niya at binuhusan ang kanyang tasa. Nakangiti, sinabi niya kay Yang Chun na minsan ay may naaalala siya habang tinitingnan siya. Sinabi ni Yang Chun na hindi ito totoo. Sinabi ng Heavenly Demon na alam niya na naaalala niya ang dalaga na mahal niya sa kanyang puso. Sinabi niya sa ating binata na hindi gumagana sa kanya ang kanyang mga kasinungalingan. Hindi tila naapektuhan si Yang Chun sa kanyang mga salita. Humingi siya ng paumanhin. Ngumiti ang Heavenly Demon at sinabi sa ating binata na may isang tao na magiging bitter kung malalaman niya ito. Sinabi niya na magiging malungkot kung malalaman ng Demonic Blade Empress na namatay para sa kanya ang tungkol dito. Lumingon si Yang Chun sa kanya at sinabi na gagawin niya ang lahat para sugpuin ang kanyang mga pag-iisip. Sinabi ng Heavenly Demon sa ating binata na gusto niyang malaman ang tungkol sa wench na nagawang linlangan ang kanyang puso.
Sa creepy na ngiti, tinanong niya si Yang Chun kung mananatili pa rin ba ang kanyang isip kung papatayin niya ang babae gamit ang sarili niyang mga kamay. Walang sinabi ang ating binata. Tumingin lang siya sa baba. Sumipsip ang Heavenly Demon ng kanyang inumin at naglaro sa tubig gamit ang kanyang mga binti. Umiikot ang eksena at dinala tayo pabalik sa kasalukuyan. Nakita natin si Yang Chun na umaakyat sa hagdan ng sekta ng Mount Hua. Habang humihinga ng malalim, tinawag ng ating binata ang mga disipulo ng sekta ng Mount Hua na mga crazy bastards. Hindi niya alam kung bakit ganoon kagusto nila ang kanilang mga hagdan. Matapos mahirapan na makarating sa tuktok, dumiretso ang ating binata sa opisina ng sect leader. Tinanong ng matandang lalaki si Yang Chun kung pinayagan siya ng divine physician na gumalaw. Sinabi ng ating binata na ayos lang siya at hindi siya masama ang sugat. Humingi ng paumanhin ang sect leader sa ating binata sa pagkakasangkot sa ganoong mapanganib na insidente. Tiniyak ni Yang Chun na ayos lang siya. Tinanong niya kung hindi pa ba oras para sa seremonya ng Mount Hua. Sinabi niya na alam niya kung gaano ito kahalaga sa kanilang sekta. Ipinagbigay alam ng sect leader na dapat ay nagsimula na ito. Sinabi niya na nagpasya silang i-delay ito. Tinanong ng ating binata kung bakit nila ito ginawa. Sinabi ng matandang lalaki na maaayos na ang isyu agad. Nagulat si Yang Chun nang marinig ito. Hindi siya makapaniwala na ang isa sa pinakamahalagang festival ng Mount Hua ay na-delay. Naisip niya kung may kinalaman ba ito sa pagkawalan ng mga disipulo ng sekta. Tumayo ang sect leader at sinabi kay Yang Chun na hindi niya alam ang pinakamahusay na paraan para humingi ng paumanhin sa kanya. Hiniling niya sa ating binata na magpahinga ng maayos. Sinabi niya na bibisitahin niya siya agad. Hiniling ni Yang Chun na huwag niyang gawin ito dahil busy siya. Sinabi niya na pupunta siya para makita siya kapag may pagkakataon siya. Umaasa ang ating binata na makauwi na siya dahil na-deliver na niya ang Plum Blossom Stone. Naalala ng sect leader na may gustong makilala ang ating binata. Hiniling niya na lumabas siya. Nagtaka si Yang Chun kung sino ang gustong makita siya. Naisip niya kung si Bia, Cla, o Fang ba. Ayaw niyang mag-aksaya ng hapon kasama ang isang lalaki. Lumabas si Yang Chun at nakita niya ang magagandang puno ng plum blossom at ang sumisikat na araw. Itinaas niya ang kanyang kamay at iniunat ito sa hangin. Nagustuhan niya ang hangin sa tuktok ng bundok. Napansin niya na walang naghihintay sa kanya sa labas. Agad pagkaisip nito, naramdaman niya ang isang tao na nanunood sa kanya mula sa isang pintuan. Mabilis siyang lumingon para makita ang tao ngunit nagtago ang tao sa likod ng pintuan. May nagtulak sa tao palabas. Ang taong ito ay lumalabas na ang kanyang kapatid, si Ryongwa. Hindi maintindihan ni Yang Chun kung anong nangyayari. Tinanong niya ang kanyang kapatid kung anong ginagawa niya doon. Lumingon si Ryongwa kay Bia at tinanong kung kailangan ba talaga niyang gawin iyon. Sinabi ni Bia na kailangan niya. Tinanong ni Yang Chun ang kanyang kapatid kung bakit siya bumubulong. Sinabi ng dalaga na wala iyon. Lumakad siya patungo sa kanyang kapatid at hiniling na makinig siya ng mabuti. Tahimik niyang tinanong kung ayos lang ba siya. Hindi marinig ni Yang Chun ang sinabi niya. Hiniling niya na ulitin. Tinanong ni Ryongwo ang kanyang kapatid kung gumaling na ang kanyang katawan. Tinanong ni Yang Chun ang kanyang kapatid kung bakit siya bumubulong. Sinabi niya na gumaling na siya at naglalakad-lakad na. May sinabi ulit sa kanya si Ryongwo. Wala pa ring marinig ang ating binata. Inilapit niya ang kanyang tainga sa kanya at tinanong kung bakit siya bumubulong ulit. Hiniling niya na magsalita ng malakas. Sumigaw si Ryongwo sa buong lakas ng kanyang boses para pasalamatan ang kanyang kapatid. Matapos sabihin ito, tumakbo siya. Tinanong ni Yang Chun kung nababaliw ba siya. Sinabi niya na sinira niya ang kanyang tainga. Hiniling ni Ryongwo sa kanyang kapatid na tumahimik. Lumabas si Bia mula sa pinagtataguan at sinabi sa ating binata na nahihiya lang ang kanyang kapatid na magpasalamat sa kanya. Sinabi ni Yang Chun na dapat ay sinundan siya pauwi kung talagang nagpapasalamat siya. Napansin niya na nababalutan ng bendahe ang braso ni Bia. Tinanong niya ang dalaga kung bakit siya gumagamit ng mga bendahe. Ipinagbigay alam ni Bia na hiniling siyang magsuot nito kapag nasa labas siya. Sinabi ng ating binata na hindi niya alam na nasaktan siya. Tiniyak ni Bia na ayos lang siya. Sinabi niya na kailangan lang niya itong isuot hanggang bukas. Tinanong niya ang ating binata kung ayos lang ba talaga siya. Alam ni Yang Chun ang ibig niyang sabihin.
Naalala niya kung paano siya nawala ng kontrol at kung paano siya pinigilan ni Bia na tuluyang mawala sa sarili. Umuubo siya at sinabi sa dalaga na ayos lang siya. Nagpasalamat siya sa kanya sa ginawa niya para sa kanya. Nagulat si Bia nang marinig ito. Tinanong ng ating binata kung bakit siya nagulat. Sinabi niya na gusto niya lang magpasalamat at makipag-usap ng casual sa kanya. Sinabi niya na maaari silang bumalik sa kanilang normal na relasyon kung ayaw niya. Inilagay ni Bia ang kanyang kamay sa braso niya at sinabi na na-appreciate niya iyon. Namula ang ating binata nang makita ito. Ibinunyag niya sa dalaga na hindi niya maalala ng eksakto ang nangyari. Sinabi niya na ang tanging sigurado siya ay nasa tabi siya. Namula si Bia nang marinig ito. Nagpasalamat si Yang Chun sa kanya sa pagiging ligtas ng kanyang kapatid. Lumingon si Bia at nagsimulang tumakbo. Ayaw niyang makita ng ating binata na namumula siya. Tinanong ni Yang Chun kung saan siya pupunta. Hindi niya maintindihan kung bakit. Tumatakbo ang lahat. Sa susunod na eksena, nakita natin si Yang Chun na nakahiga sa lupa. Sinusubukan niyang huminga ng malalim matapos umakyat sa hagdan patungo sa bahay ng Sword Queen. Tinawag niya si Chol at nagmungkahi na bugbugin nila ang isang tao. Agad pagkasabi nito, naintindihan niya na hindi siya sinasagot ng matandang lalaki mula ng laban nila. Naalala niya si Chol na nagsasabi sa kanya na masyadong mapanganib para sa kanya na mawalan ng kontrol. Naisip ni Yang Chun kung saan nagpunta si Chol. Habang humihinga siya ng malalim, may lumakad patungo sa kanya. Ang taong ito ay si Hyuk. Tinanong ni Yang Chun ang bata kung bakit siya nandyan. Ngumiti lang ang bata sa kanya. Tumayo si Yang Chun. Naintindihan niya na nandyan si Hyuk para tingnan ang Sword Queen bilang kapalit ng Divine Physician. Naramdaman ng ating binata na may mali sa bata. Hindi niya maintindihan kung paano nakakapagsalita si Hyuk sa kanyang nakaraang buhay kung pipi siya. Naalala niya ang isang oras ng storm nila ni Bia ang isang sekta kasama si Hyuk. Sinabi ng lalaki na ang mga nagrebelde laban sa kalooban ng kanilang lord at ang mga naglakas loob na ilabas ang kanilang mga espada laban sa kanilang lord ay naging wala ng higit pa sa isang bakas ng dugo. Sinabi niya na ang buong mundo ngayon ay nasa ilalim ng paa ng kanyang master at ang kanilang pagkakaisa ay lumalakas araw-araw. Pagkaalala nito, kumbinsido si Yang Chun na pinipili ni Hyuk na hindi magsalita. Hindi niya alam kung anong pinaplano ng bata ngunit sigurado siya na hindi siya maaaring magpabe. Nang pumasok siya sa bahay, tinanong ng Sword Queen si Hyuk kung sino ang dumating. Pinagdikit ni Yang Chun ang kanyang mga kamay at sinabi sa kanya na pumunta siya para bumisita. Hiniling ng Sword Queen na pumasok siya. Lumakad ang ating binata sa tabi ni Hyuk at ginamit ang kanyang balikat para tamaan ang bata. Sinabi ng Sword Queen kay Yang Chun na nag-alala siya nang marinig na nasangkot siya sa isang aksidente. Narelax siya nang makita na ayos lang siya. Humingi ng paumanhin ang Sword Queen kay Yang Chun sa pagtanggap sa kanya habang nakahiga. Hiniling ng ating binata na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Agad pagkasabi nito, naramdaman ni Yang Chun ang isang kakaibang bagay. Tinulak ng Sword Queen ang kanyang sarili at sinabi sa ating binata na narinig niya kung paano niya niligtas si Ryongwa. Sinabi niya na gumawa siya ng isang tunay na kahangahangang bagay. Ngumiti siya at sinabi na mayroong mahusay na kapatid si Ryongwa. Hindi makapaniwala si Yang Chun na hindi niya ito naramdaman dati. Ang enerhiya na ito ay isang bagay na medyo sanay na siya. Naramdaman ng ating binata ang demonic energy mula sa Sword Queen. Naintindihan niya na ito ay pure demonic energy na katulad ng sa Heavenly Demon. Naisip ni Yang Chun kung ito ba ang sanhi ng sakit na dahan daw ang pumapatay sa Sword Queen. Hindi niya maintindihan kung bakit mayroon siyang demonic energy. Naisip niya kung nakilala na ba niya ang Heavenly Demon. Alam ng ating binata na ang demonic energy ay hindi isang bagay na maaaring mablock sa pamamagitan lang ng pagtitiis. Hindi siya makapaniwala na nagawa ng Sword Queen na tiisin ang isang bagay na nagwawala sa loob ng isang tao sa ganitong antas. Umuubo ang Sword Queen at sinabi sa ating binata na sana ay nakilala niya siya ng mas maaga. Sinabi niya na gusto niyang magkaroon ng masarap na pagkain kasama siya. Hiniling ni Yang Chun na huwag siyang mag-alala tungkol dito. Hinawakan ng Sword Queen ang kanyang kamay at sinabi na kaibigan pa rin siya ng kanyang ina. Sinabi niya na gusto niyang maging malusog para mas maging komportable siya. Naawa si Yang Chun sa kanya. Bago pa siya makapagsalita, naramdaman niya ang demonic energy na pumapasok sa kanyang katawan.
Tinulak niya ang kamay ng Sword Queen. Nagulat ang babae nang makita ito. Naintindihan ng ating binata na ito ang Demon Well Engravings art. Hindi niya inaasahan na ang teknik ay maaari ring i-absorb ang demonic energy ng ibang tao. Habang tinitingnan niya ang kanyang kamay, narinig niya ang isang tao na humiling kay Hyuk na isara ang mga pintuan. Sinabi niya na pumapasok ang hangin. Nang lumingon si Yang Chun, nakita niya ang Divine Physician. Tinanong ng matandang lalaki kung anong ginagawa niya doon. Umiikot ang eksena at nakita natin si Ryongwoo na nag-eensayo. Maingat niyang iginagalaw ang kanyang espada at nag-concentrate sa bawat pag-ugoy. Habang inuugoy ang kanyang espada, naalala niya si Hyeoljok na nagtanong sa kanya kung saan siya nanggaling. Naalala niya ang creepy na ngiti sa kanyang mukha nang hilingin niyang ibaba ang kanyang walang kwentang stick. Sinabi ni Ryongwoo sa kanyang sarili na walang kwenta ang kanyang espada. Tinanong niya ang kanyang sarili kung anong magagawa niya dito. Naalala niyang naisip niya kung paano siya gustong bumalik sa kanyang sekta para ipaalam sa lahat ang tungkol kay Hyeoljok. Naalala niya si Bia na nagsasabi sa kanya na wala siyang maitutulong sa ngayon. Tumakbo si Bia sa tabi niya at hiniling na tumakbo siya. Hindi makapaniwala si Ryongwoo na tumakas siya matapos iwanan ang pride, responsibility at kahit benevolence ng isang martial artist. Habang humihinga ng malalim, sinabi ni Ryongwoo sa kanyang sarili na siya ay pathetic. Binitawan niya ang kanyang espada. Lumuhad siya at sinabi na hindi siya ang uri ng martial artist na tinutukoy ng kanyang master. May lumakad patungo sa kanya at tinanong kung nag-eensayo ba siya. Tinanong siya ng tao kung hindi ba siya masyadong nagpapakapagod. Nang itinaas ni Ryongwoo ang kanyang ulo, nakita niya si Fang. Inalok siya ng bata ng isang bote ng tubig at hiniling na inumin niya ito habang nag-eensayo. Sinabi niya na maaari niyang inumin ang lahat. Naalala ni Ryongwoo na si Fang ay ang pinakabatang Blossom Swords Inspector. Naniwala siya na hindi sana tumakas si Fang tulad ng ginawa niya kung nasa parehong sitwasyon sila. Hindi alam ni Fang kung bakit siya tinitigan ng dalaga. Naalala ni Ryongwoo nang ginagamot ng Divine Physician ang kanyang kapatid. Ipinagbigay alam ng elder na sana ay mas masama pa ang sitwasyon kung hindi nakialam ang kanyang nakatatandang kapatid. Pinayuhan niya na magpasalamat siya kay Yang Chun kapag nagising na siya. Tinanong ng Divine Physician kung hindi ba niya nakikita na hindi kapanipaniwala ang sitwasyon. Tinanong ni Ryongwoo kung anong ibig niyang sabihin. Sinabi ni Elder Te na tinalo ng kanyang nakatatandang kapatid ang isang demonic human na hindi man lang kayang harapin ni Bia. Tinanong niya kung alam niya kung paano ito ginawa ni Yang Chun at kung anong teknik ang ginamit niya para gawin ito. Alam ng Divine Physician na mayroong komplikadong enerhiya ang ating binata ngunit hindi niya inaasahan na gagamitin niya ito ng ganito. Hindi makapaniwala si Ryongwoo na ang kanyang kapatid na akala niya ay mahina at makasarili ay nagawa itong gawin. Pagkaalala nito, naintindihan ni Ryongwoo na lahat ay naglalakad sa landas ng isang martial artist habang siya ay kumakapit pa rin sa kanyang master tulad ng isang spoiled child. Tinanong ng dalaga ang kanyang sarili kung anong uri ng plum blossom ang gagawin niya kung ang alam niya lang ay tumakbo. Itinaas niya ang kanyang kamay at kinuha ang kanyang espada. Tinanong ni Fang kung magpapatuloy pa ba siya sa pag-eensayo. Sinabi niya na iiwan niya ang bote doon. Hiniling niya na ibigay niya ito sa kanya mamaya. Hiniling ni Ryongwoo na kalimutan na lang niya ito. Lumakad siya sa tabi niya at hiniling na iwanan siya ng mag-isa. Hindi inaasahan ni Fang ito. Lumingon siya at nakita ang dalaga na tumatakbo. Habang tumatakbo, humingi ng paumanhin ang dalaga kay Fang sa pagbaliwala sa kanya. Naalala niya ang kanyang master na nagsasabi sa kanya na huwag magmadali. Sinabi ng Sword Queen na anong martial path man ang lakarin niya ay ayos lang, kung ito man ay puno ng kalungkutan, sakit, envy o jealousy. Sinabi niya kay Ryongwoo na ngingiti sila nang magkasama kapag ipinakita niya sa kanya ang isang bud of flowers na namumulaklak sa dulo ng espadang pinili niya. Mamaya sa gabi, nakita natin si Ryongwoo na naglalakad patungo sa pinto ng kanyang master. Naniwala siya na hindi pa kumakain ang Sword Queen kahit na gabi na. Bago pa niya mabuksan ang pinto, narinig ni Ryongwoo ang Divine Physician na humihiling kay Yang Chun na huwag siyang tawagin. Tiniyak ng ating binata na seryoso siya. Mabilis na nakilala ni Ryongwoo ang boses ng kanyang kapatid. Naalala niya kung paano siya sumigaw sa kanya. Naisip niya kung bakit siya gumawa ng isang ganoong kabobang bagay. Hindi niya alam kung anong gagawin.
Hiniling ng Divine Physician kay Yang Chun na sabihin sa kanya kung anong alam niya tungkol sa medisina para magsalita. Sinabi ni Yang Chun na hindi ito tungkol sa medisina. Tinanong ng Divine Physician kung paano nila ginagamot ang isang sakit kung hindi sila gumagamit ng medisina. Tinanong niya si Yang Chun kung naiintindihan niya ang sinasabi niya. Sinabi ng ating binata na naiintindihan niya. Sinabi niya na maaari niyang gamutin ang Sword Queen gamit ang kanyang teknik. Nagulat si Ryongwoo nang marinig ito. Pumasok siya at tinanong ang kanyang kapatid kung seryoso ba siya. Nagulat si Yang Chun na makita siya. Tinanong ng dalaga kung kaya ba niyang gamutin ang kanyang master. Sinabi ng ating binata na hindi pa ito kumpirmado. Tinanong ni Ryongwoo ang kanyang kapatid kung anong gagawin niya. Sinabi niya na kahit ang Divine Physician ay sumuko na. Ibinunyag ni Yang Chun sa kanyang kapatid na susubukan niyang gamutin ang sakit ng Sword Queen kung bibigyan siya ng Divine Physician ng permission. Lumipat ang Sword Queen sa gilid ng kanyang kama at sinabi sa ating binata na gusto niyang malaman kung anong gagawin niya. Sinabi ni Yang Chun na gagamitin niya ang secret technique ng kanyang pamilya. Ipinaliwanag niya na ang teknik ay gumagamit ng init para itaboy ang impure energy. Ibinunyag niya sa Divine Physician na naramdaman niya ang isang impure energy na kumakain sa buhay ng Sword Queen. Nagulat ang matandang lalaki nang marinig ito. Sinabi ni Yang Chun na naramdaman niya ang enerhiya nang nagdikit ang kanilang mga kamay. Sinabi niya na naramdaman niya ang kanyang Gu Flame Wheel Art na nagtutulak sa enerhiya. Umuubo ang Sword Queen at sinabi na hindi niya maalala ang Gu Family Secret Art na mayroong ganoong epekto. Tama ang Sword Queen. Ang katangian na ito ay walang kinalaman sa Gu Flame Wheel Art. Ito ay isang bagay na maaari lang gawin gamit ang Demon Well Engravings Art. Gayunpaman, hindi ito maaaring sabihin ng ating binata. Kailangan niyang sabihin na ito ay isang katangian ng Gu Flame Wheel Art para makuha ang kanyang tiwala. Alam ni Yang Chun na kailangan niyang gawin ito dahil hindi na kayang harapin ng Sword Queen ang demonic energy at mamamatay siya. Kahit na mabuhay siya, tatalikuran niya ang mundo at maglalaho ng walang bakas. Ito ang ginawa niya sa nakaraang buhay ng ating binata. Hindi sigurado si Yang Chun kung dapat ba niyang baguhin ang hinaharap sa pamamagitan ng pagliligtas sa kanya. Habang nag-iisip siya, hinawakan ng kanyang kapatid ang kanyang mga damit. Tinanong niya kung kaya ba niyang iligtas ang kanyang master. Umiyak, nagmakaawa si Ryongwoo sa kanyang kapatid na iligtas ang kanyang master. Hindi naloko si Yang Chun sa mga luha niya. Alam niya na ginagawa lang ito ng kanyang kapatid kapag may kailangan siya. Gayunpaman, ang kanyang mga luha ay nakatulong sa kanya na gumawa ng kanyang desisyon. Lumingon siya sa Divine Doctor at hiniling na bigyan siya ng permission na gamutin siya. Sinabi ni Elder Te na maaari niya talagang gamitin ang Gu Family's Secret Art para itaboy ang enerhiya. Pinaalalahanan niya si Yang Chun na ang teknik ay hindi ginawa para iligtas ang mga tao. Tinanong niya ang ating binata kung papanagutan niya kung mamatay ang Sword Queen doon. Tinanong ni Yang Chun ang Divine Physician kung dapat lang ba nilang panuulin siyang mamatay. Sinabi niya na kailangan nilang subukan ang lahat. Tumayo ang Divine Physician at sumigaw sa buong lakas ng kanyang boses. Hiniling niya kay Yang Chun na huwag magsalita ng padalos-dalos. Sinabi niya na ang balak niyang gawin ay isang gamble na may buhay ng pasyente na nasa panganib. Sinabi ng Sword Queen na dapat nilang hayaan si Yang Chun na subukan. Lumingon ang Divine Physician sa kanya nang marinig ito. Sinabi ng babae na hindi niya kaya ang kanyang sarili na nanghihina ng ganito. Pinaalalahanan niya ang Elder na nagawa na niya ang lahat na kanyang magagawa. Sinabi niya na talagang naramdaman niya ang pagkakaiba nang hinawakan siya ni Yang Chun. Umuubo siya at sinabi na sapat na ito para subukan niyang lakarin ang landas na ito. Lumingon siya kay Yang Chun at sinabi na hindi niya kasalanan kung may mangyaring masama. Ipinaliwanag niya na wala na siyang maraming oras at gusto niyang subukan na maniwala sa kanya. Nang makita na handa ang Sword Queen na subukan ang paraan ng ating binata, nagpa siya ang Divine Physician na suportahan siya. Sinabi niya kay Yang Chun na makikialam siya agad kung may mangyari. Umupo ang Sword Queen sa isang lotus position at umupo si Yang Chun sa likod niya. Naalala ng ating binata na kumuha siya ng libu-libong buhay gamit ang kanyang mga kamay sa kanyang nakaraang buhay. Nakita niyang ironic na gagamitin niya ang mga kamay na ito para iligtas ang buhay ng isang tao. Naintindihan niya na ang bagong pakiramdam na ito ng pressure ay ang responsibility na tinutukoy ng Divine Physician.
Alam ni Yang Chun na kailangan pa rin niyang gawin ang kanyang makakaya dahil kung hindi siya gagawa ng anuman, hindi siya makakapagprotekta sa sinuman. Nag-focus ang atensyon ni Ryongwo at ng Divine Physician sa ating binata. Inilagay niya ang kanyang kamay sa likod ng Sword Queen. Agad pagkasabi nito, naramdaman niya ang isang malaking halaga ng demonic energy. Ang kanyang Gu Flame Wheel Art ay na-activate. Ang kamalayan ni Yang Chun ay hinayla sa ibang mundo. Nakita niya ang ilang mga veins na puno ng demonic energy. Nagulat ang ating binata na makita ito. Hindi siya makapaniwala na mayroon ng Sword Queen ng ganoong kahangahangang dami ng demonic energy. Hindi siya makapaniwala na nagawa niyang mabuhay hanggang ngayon. Habang tinitingnan niya ang demonic energy, nakita niya ang kamalayan ng Sword Queen na nagpakita sa mundo. Isang misteryosong entity ang lumitaw sa ibabaw niya. Hinawakan nito ang kanyang ulo at braso. Mukhang pinipigilan siya nito. Maingat na lumakad si Yang Chun patungo sa kanya. Naintindihan niya na medyo masama ang sitwasyon. Alam niya na matatapos ang lahat kung mawawalan siya ng focus sa isang sandali. Tinanong ng ating binata ang kanyang sarili kung kakayanin ba niyang i-absorb ang ganitong dami ng demonic energy. Tiningnan niya ang mga entities na ginawa ng demonic energy at sinabi sa kanyang sarili na ang pagtitiis dito ay ang kanyang karma. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa lupa at nagsimulang i-absorb ang demonic energy. Tinawag niya ang mga entities na mga parasitic bastards. Habang ina-absorb niya ang demonic energy sa kanyang katawan, inactivate niya ang Gu Flame Wheel Art at ginamit ito para sunugin ang enerhiya. Masyadong marami ang demonic energy ngunit hindi umatras si Yang Chun. Ginamit niya ang kanyang apoy para sunugin ang mga veins ng demonic energy. Sinunog din niya ang mga entities na ginawa ng demonic energy. Sumigaw ang mga monsters habang dahan-dahang umaalis sila sa Sword Queen. Agad pagkasabi nito, binuksan ng Sword Queen ang kanyang mga mata. Inilabas niya ang espada sa kanyang kamay. Ipinadala si Yang Chun pabalik sa totoong mundo. Ang kanyang katawan ay nababalutan pa rin ng kanyang enerhiya. Mabilis na bumalik sa normal ang kanyang katawan. Narinig ni Yang Chun ang kanyang kapatid na tumawag sa kanya habang dahan-dahan siyang bumabagsak sa lupa. Bago isara ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang malabong imahe ng isang babae na nakaupo sa harap niya. Nang isara ni Yang Chun ang kanyang mga mata, isang misteryosong entity ang nagsabi sa kanya na medyo iba ito sa oras na ito. Sinabi ng nilalang na masarap ito. Sa susunod na eksena, nakita natin ang isang taong nag-eensayo sa gilid ng isang cliff. May isang tao na humihiling sa taong ito na itaas ang kanyang espada ng mas mataas. Ang taong nag-eensayo ay si CLA. Ang dalaga ay sinasanay ng kanyang mas matandang sarili. Sinabi ng mas matandang CLA sa kanyang mas batang sarili na bumuti na siya ng husto. Sinabi ng ating dalaga sa kanyang mas matandang sarili na salamat sa kanya ang lahat. Matapos magalit ang kanyang lolo tungkol sa pakikipag-usap niya tungkol sa martial arts, nalungkot si CLA. Habang umiiyak siya, may isang taong humiling na kumalma siya. Nagulat si CLA nang marinig ang boses ng tao. Mabilis siyang lumingon sa paligid at tinanong kung may tao sa tabi niya. Iniunat ng mas matandang CLA ang kanyang kamay at sinabi sa ating dalaga na tuturuan niya siya kung paano gumamit ng isang espada. Nakangiti, sinabi ni CLA sa kanyang mas matandang sarili na natakot siyang matuto mula sa kanya dahil minsan ay kinuha niya ang kanyang katawan. Sinabi niya sa babae na mas gusto niya na siya ngayon kaysa sa kanyang lolo. Agad pagkasabi nito, may tumawag sa kanya. Ang taong ito ay lumalabas na si Hyogon. Pinaalalahanan ng Sword Supreme ang dalaga na hiniling niya na huwag siyang humawak ng isang espada. Kinabahan si CLA nang makita ang kanyang lolo. Mabilis niyang itinago ang kahoy na espada sa likod niya at sinubukan na maghanap ng dahilan para kay Hyogon. Hindi interesado ang Sword Supreme na marinig ang sinasabi niya. Umiikot ang eksena at nakita natin si Yang Chun na binubuksan ang kanyang mga mata. Tumutulo ang laway ng ating binata. Mayroon siyang dalawang karayom sa kanyang ulo. Mukha siyang isang insekto na may anteni. Nakita ni Yang Chun ang kanyang sarili sa isang silid. Mabilis na itinaas ng ating binata ang kanyang ulo. Tinawag niya ang Sword Queen at ang Divine Physician. Bago pa siya makatawag sa iba, naramdaman ng ating binata ang isang malaking sakit sa kanyang katawan. Nagngit-ngit ang kanyang ngipin nang maramdaman niya ang sakit na ito. Alam niya na isang bagay lang ang maaaring magdulot ng sakit na ito.
Nang makita na ang demonic energy sa kanyang katawan ay nagwawala, naging sigurado ang ating binata na naabsorb niya ang demonic energy ng Sword Queen. Tumayo si Yang Chun mula sa kama na may mga karayong pa rin sa kanyang ulo. Naisip niya kung mas maayos na ba ang Sword Queen. Lumabas siya ng silid para tingnan ang babae. Agad pagkalabas ng ating binata, nakakita siya ng isang kakaibang bagay. Nakita niya ang kanyang maliit na kapatid na nakatitig sa isang plum blossom tree. Bago pa siya matawag ni Yang Chun, nakita niya ang kahangahangang bagay na tinitingnan ng kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Yang Chun sa kanyang mga mata. Nakita niya ang isang babae na inuugoy ang kanyang espada sa hangin. Naglabas ang babae ng mga plum blossoms mula sa kanyang espada habang inuugoy niya ito sa hangin. Sobrang saya ni Ryongwoo na makita ang ginagawa ng kanyang master. Hindi siya makapaniwala na gumagalaw ang kanyang master ng ganito. Lumapag ang Sword Queen sa isang sanga ng puno. Ginamit niya ang sanga para itulak ang kanyang sarili sa himpapawid sa isang nakakabaliw na bilis. Pinanood ni Yang Chun ang Sword Queen habang lumilipad siya. Naisip niya kung ito ba ay skeletal overhaul. Agad niyang naintindihan na ang Sword Queen ay bumalik lang sa kanyang orihinal na estado. Itinaas ng Sword Queen ang kanyang espada nang malapit na siya sa himpapawid. Gumawa siya ng 2 strike sa hangin gamit ang kanyang enerhiya. Pinunit ng kanyang atake ang himpapawid. Nag-iwan ito ng 2 malalaking strikes na nagputol sa isa't isa sa himpapawid. Nang bumalik ang Sword Queen sa lupa, nakita niya na nagising na si Yang Chun. Sinabi niya na may gusto siyang sabihin sa kanya. Bago pa makapagsalita ang kanyang master, tumakbo si Ryongwoo sa kanya at niyakap siya. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang master. Hinagod ng Sword Queen ang kanyang ulo at nagpasalamat kay Yang Chun sa pagliligtas sa kanya. Sinabi niya na hindi siya mabubuhay nang wala ang tulong niya. Hindi alam ng ating binata kung anong sasabihin. Hindi siya masyadong magaling sa mga ganitong sitwasyon. Bago pa siya makapagsalita, may kumuha ng mga karayom sa kanyang ulo at sinabi na mahusay ang kanyang ginawa. Ang taong ito ay lumalabas na ang Divine Physician. Sinabi ng Elder kay Yang Chun na talagang kinuha niya ang enerhiya na bumabalot sa kanyang sistema. Naging interesado ang Divine Physician. Sa isang nakakatakot na mukha, hiniling niya kay Yang Chun na payagan siyang subukan ang kanyang cultivation method. Natakot ang ating binata nang makita ang mukha niya. Ayaw niyang malaman ng Elder ang kanyang sikreto. Tumakbo ang Divine Physician pagkatapos ni Yang Chun. Hiniling niya na payagan siyang subukan ang kanyang cultivation method. Nagmakaawa ang ating binata sa matandang lalaki na lumayo sa kanya. Ngumiti ang Sword Queen nang makita ang Elder na hinahabol si Yang Chun. Mukhang masaya siya na maranasan ang sandaling ito. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga ito do. Maraming salamat po.